Sorry po mga kapatid. Ilan tayo kanina? 12. Kapag lumayo na ako ng ganyan, hindi ko nakita siya. Malabo na yung meeting kay Pastor. So, pangalapitan lang talaga siya. Oo, pag ganyan lang. Dapat ito, umpisahan na ni Kuya Rafael. You can share now your Screen proxy. din po. Balik mo na dun sa... Hindi mo makikita. Yan po. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ang ating pong maiksing pagsasama-samahan ngayon para pag-aralan ay ang pamagat po nito yung Where Faith Meets Science, Exploring the Brain Bible Connection. In Proverbs chapter 23 verse 7, For as he thinks in his heart, so is he. We are what we are and how we think. Your thoughts becomes your life. Hindi tayo aksidente. Andito po tayo ngayon kung nasaan tayo dahil dinala tayo dito ng paraan kung paano po tayo mag-isip. Napakahalaga pong malaman kung hindi man lahat sa ating maiksing oras ng pag-aaral natin na ito kung paano po kumilos ang ating utak and how God created us in a wonderful way. Science is God's prophet. Science explains to us the mechanics of how God works and how God created us. Science has opened many doors understanding the profound spiritual realities. There are people that God uses to teach us this matter. One of these is Max Planck. Sino po si Max Planck? Max Planck was a German theoretical physicist and was given the Nobel Prize in Physics in 1918 in Stockholm, Sweden, for his work in atom. He is along with Einstein. He along with Einstein was considered to be one of the greatest scientific minds on the planet. Alam naman po konting balik pag-aaral. Alam naman po natin kung ano yung Nobel Prize, di po ba? Ito po yung award na ibinibigay sa mga individual na may katangi-tangi ambag para po sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Binibigay po ito sa mga taong mga nagtagumpay sa larangan ng physics, chemistry, physiology, o medicine. Ilan po sa mga kilalang tao na nabigyan po ng award nito, sila Albert Einstein. Ang unang babae pong nakatanggap nito ay si Marie Curie, na kilala po kung saan siya ang nakadiscover ng radium at polonium. Yung radium po hanggang ngayon ginagamit natin, lalo na po sa may mga cancer, di po ba? Yung radiation. Meron na rin po tayong Pilipino nakatanggap nitong award dito. Ito po ay si Maria Ressa. Kaso nga lang, nung mga panahon pong tinanggap niya ang award na ito, na isa pong dakilang award, ay nasa panahon po siya kung saan ang mga nakaupo sa gobyerno ay mga mapansikil sa mga karapatan, lalong-lalo na po sa mga taong bumabati ko sa kanila. Ito po yung sabi ni Max Planck habang tinatanggap niya po yung Nobel Prize sa Stockholm, Sweden. As he accepted the Nobel Prize, this is his words. As a man who has devoted his whole life to the most clear-headed science, to the study of matter, I can tell you, as the results of my research about atoms this much, there is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which moved the particle of an atom to vibration and hold this minute solar system of an atom together. We must assume behind this force was the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. Yung
Ito pong mga word na to ni Max Planck na tinuturing po na isa sa pinakadakilang scientist na naglakad sa mundo. Alam naman po natin kung paano mag-isip ang mga scientist, di po ba? Hindi sila basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Kailangan patunayan mo muna. May mga pruweba. Ito po, galing po sa isa sa mga dakilang tao, sa dakilang scientist. Yung word po niya na behind this force, the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. Yan po, ito po yung si Lord, yung God, existence po ng God, ng Spirit. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fixed our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Recognizing the power of our mind. Genesis chapter 1 verse 27, wherein God created man in his own image. This scriptural passage does not mean that God is in human form, but rather that humans are in the image of God in their moral, spiritual, and intellectual nature. All in the mind. Perceptions. Perception is one's reality. In many people's cases, reality is not their reality, but their perception of their reality. Ito nga daw po, sabi nga daw po, di ba? Hindi importante ang katotohanan. Ang mahalaga, ano ang iniisip at pinaniniwalaan ng tao na totoo. At yun po ang nagbibigay ng hugis at anyo sa kanilang realidad. When you change the way you look at things, the things you look at change. Albert Einstein once observed that we as humans have the most fundamental and major decisions that we have to make in our life is this: do I live in a friendly or a hostile world? Nasa atin po yung desisyon. Kung paano po tayo, ano po ang pananaw natin sa buhay. Kung ang buhay, ang mundo po ba natin ay, ang ginagalawan po ba natin ay kung saan marami ang poot o pagmamahalan. Many recent studies suggest that what really affects your outlook on life is the way you perceive reality, not reality itself. May isang example po ako. Hindi naman po, wala pong religion na inangat for the glory of God po. Minsan po tinanong si Mother Teresa. Someone asked Mother Teresa, what do you do every day in the street of Calcutta? She had a wonderful and profound answer. She said, every day I see Jesus Christ in all of his distressing disguises. I see the unfolding of source, the unfolding of God, the unfolding of spiritual in all that I encounter. Sa kabila po nung realidad po, na di ba yung ang mundo ay napakagulo, nakikita niya po sa bawat taong na si Jesus Christ. Ganun po yung pananaw niya sa buhay. Hindi po yung, bawa, nakasalubong niya yung isang pako, papakistano. Sabi niya, ito yung, medyo haram ito. Siya, si Jesus ang makikita niya. Sabi ko kay Nay. Nga po sa Proverbs, sabi po sa Proverbs, Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. How we think becomes us. If you are always fearful, what you think always scares you, your life will be filled with fear. It will show on your blood pressure, our blood chemistry. It will show on your health, the way you live, and your lifestyle. Yung mga tao pong lumaki sa takot, kahit halimbawa madilim, biglang may gumalaw na konti, iniisip po nila may gumalaw na konti. Halimbawa, naglalakad po kami tatlo ni Pastor, ni Kuya Jeep, tumayo po ang balahibo ko. Sabi ko kay Pastor, ikaw ba tumayo din ang balahibo mo? Sabi niya, oo, tumayo din ang balahibo ko.
Nung si Kuya Jim naman po, ang tinanong ko, Kuya Jim, tumayo rin ba ang balahibo mo? Wala akong balahibo. Kaya, kaya po. Sabi po sa Proverbs 23 verse 33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Yung topic niya about Sabi nga daw po, the science. true measure of a person is how About he thinks. science. Tapos, What we see on others exists within us. Parang ano to? What irritates us about Ano yung others pagkakaiba lead ng... us science. to a better understanding of Paniwala sa Lord ourselves. at saka yun sa science. Yung Oo. pag We are familiar with what Paniniwala we mo see sa about science. others Yung because we science have kasi, the same may mga in our pruweba, may personality. mga dahilan. Halimbawa po nito, Pero nakikita yung mo na medyo kay Lord kasi, si Ito si yung- ate ito yung medyo ano, may ito kaartihan yung- yata si ito ate. ano, Baka ikaw ito sa yung sarili mo may paniniwalaan kaartihan ka rin. ni Ganyan. science. Isa po tayong example, maganda example. So, Kung tayo po ay kung nakakakita yung ng saan nagmula ang tao, kinaiinis yung natin ganyan, sa iba, walang, isa po itong magandang reflection ng ating sarili. Tatanong po natin sa sarili natin na ganito rin ako kasi na-observe ko po ito sa kanya kasi familiar tayo. Kung si Kuya ay medyo may kagulangan, magulang ka rin siguro. Kaya ganun. Kaya po. yung Kaya nga po sabi si nila, Lord, pag magnanakaw, galit sa kapwa paniniwala magnanakaw. natin sa Panginoon, hindi natin kayang ipaliwanag. Proverbs chapter 23 verse 7, as a man thinks, so na is buong mundo, di ba? Kung hindi ka maniniwala ano our habitual sa dominant Biblia, thoughts. What is our dominant hindi mo iisipin thought? mo Is saan it nagmula positive ang or mundo. negative? Ilang Our araw dominant ang ginawa habitual natin. thoughts will define our life. Your dominant habitual thought will define your life. Because thought is very powerful, thought would attract what was you intend to have and experience. The discipline of the mind is the one of the best discipline. Yung habitual dominant thought daw po, ito po yung ano natin, response natin. Halimbawa, may nagtitinda. Ang response po kagad natin, ay maloloko yan. Dadayain tayo nito. Kaya sa atin, ay labas tayo, tara, ay uulan. Tara tayo mag-party, ay magkakagulo. Alam niyo po ba yun? Yung kagad na, pumapasok kagad sa isipan mo. Your dominant habitual thoughts. Sabi po sa Psalms chapter 26 verse 2, test my thoughts and find out what I am like. Mind over matter, faith over obstacles. As you think, you become. And thought, as what we said before, change our body chemistry. Ito po isang kwentong nabasa ko. One story, one person's religious belief is that they don't believe in blood transfusion. Once he was bled, he would run out of blood. He didn't even want a blood transfusion. The elders of the family decided to give him a blood transfusion. The blood transfusion not succeed. The science was broken. All mechanisms and technology failed in the transfusions because of his belief that his body will not receive the blood transfusion. Needless to say, he dies. Ito po yung isang napakabigat din pong statement na kung gaano kalakas ang paniniwala natin. Sinira ng paniniwala ng taong ito. Kasi ayon nga po sa religious belief nila, hindi sila tumatanggap ng blood transfusion. Minsan dinugo siya. Ayaw niya pa rin tanggapin. Ngayon, gumawa na ng desisyon yung mga matanda sa pamilya nila, nasalinan siya ng dugo. Sinalinan po siya ng dugo. Pero ang nangyari, hindi po umepekto yung blood transfusion sa kanya. Which is yung blood transfusion po. Proven na po yun na nakakagaling, nag-i-improve ng sitwasyon ng isang taong nangangailangan ng dugo. Nasira po ang science, nasira ang all mechanisms ng technology dahil po sa paniniwala niya. Mind over matter. God created us and gave us a slice of His godliness, and that is our mind. The temple of God is our mind. What the mind can do is from God. It is not comes from the devil, because the devil is not a creator. Sabi nga po sa John 10:10, the devil only comes only to steal and destroy. We are all born geniuses, but the process of life de-genius us.
Yun nga daw po. May mga nangyayari sa isip ng tao, depende kung anong pinapakinggan, tinatanggap o sinusundan o pinaniniwalaan. That the mind could intoxicated and confused. Isa po sa mga dahilan bakit po na-intoxicate o confused ang isipan natin ay yung halimbawa mga pinapasok sa katawan natin, alcohol can confuse the mind. Food can alter the brain's chemistry and affect thought. The mind can be a source of comfort or torture. Isa po sa mga pwede po na dahilan po para po mabago yung body chemistry natin, yung mga pinapasok po na sa katawan po nito. Baka gaya ng pag-iinom-inom ng alak, ganyan, masama po yun sa ating katawan kasi nga po nababago nito yung takbo ng ating utak. Isa pong mahalaga rin pong bagay na nakaka-apekto sa ating utak yung pagkain. Pansinin niyo po yung mga tao kung nagda-diet para maging sexy. Sila po yung mga malulungkot kasi depressed, kasi deprived po sila. Sabi nga po dun daw po sa isang pastor sa Pilipinas, "Pastor, depressed ako," sabi po ng pastor, "magkakain ka na masarap." Yung mga nade-depress po daw po o yung malapit magpakamatay, kung nakakain man lamang sila nung kagaya ng bibingkang binigay sa akin ni Ate Liza nung kami nag-camping, hindi po sila made-depress. Kasi po daw po, di ba, minsan pag gutom lang yan. Sabi nga po, di ba, yung sa kwento rin sa 2 Kings chapter 6, verse 24 to 30, yung dalawa pong nanay, yung sa sobrang gutom po nila, nagkasundo po silang kainin yung anak nila. Di po, dahil sa gutom. Noong mga panahon pong yun, meron pong famine, war sa lugar nila. Hindi po natin alam kung paano ginawa nila, kung gumamit po sila ng kikuman o wasabi, o ginawa nilang sashimi yung bata. Pero pagkatapos pong kainin nila isang bata, bumalik na sa katinuan yung nanay dahil hindi na siya nagutom. Hindi na siya pumayag. Yung isang nanay naman, hindi na siya pumayag na kainin yung anak niya kasi bumalik siya sa tamang pag-iisip kasi nakakain sila. Yun nga po, gutom lang yan. Tapos sa Daniel chapter 1, verse 12 to 16, sabi nga po ni Daniel doon, "Please give us this test. Don't give us anything but vegetables and to eat and water. Give us this test for 10 days. Then compare us with the other young men who eat with the kings." Yun nga po, di ba yung sinabi ni Daniel? Vegetable and water. Kasi po nung mga panahon yun, alam na po nila kung gaano kahalaga yung pagkakain po ng mga masusustansya. Marami pa pong iba na halimbawa po na tungkol po sa kahalagahan ng pagkain natin. Yung isa rin po yung halimbawa ng nakaka-apekto. Alam niyo po yung placebo effect. Dahil yung isa rin po yun sa nagpapatunay ng kakayanan ng ating isipan. Di po ba? Yung may mga taong pinaniwala na binigyan sila ng gamot na sugar pills, na hindi nila alam na sugar pills lang yun. Pero pinaniwala silang gamot yun. So yung iba naniniwala na gagaling sila. Kahit po sugar pills lamang yun, gumaling po sila dahil sa paniniwala nila. Yung kabaligtaran naman po ng placebo effect, yung nocebo, na kahit gamutin sila, dahil po sa kanilang paniniwala na hindi na sila gagaling, hindi po talaga sila gagaling dahil yun ang paniniwala nila. Tapos, ito nga daw po, how do we face and greet our every new morning? Do we say, "Good morning, God," or "Good God morning"? It's your choice. It's all in our mind. God bless us all. To God be all the glory po. Amen. Amen po. Praise God po, Kuya Rafael, for that message that we have heard sa gabing ito, no? And sabi nga po, sa title po ng po natin, no? Ng message po natin, no? Sabi po doon, where faith meets science, exploring Bible connection. I remember po, mga kapatid, no, yung minsan sa trabaho namin. Kasi po yung kasamahan ko po is isa pong meron po akong kasama na Muslim, and yung tatlo po doon is mga Hindu. One time we have this queen, no, na habang kami po ay king coffee,
we have this discussion about kung saan daw nagsimula ang tao. Then, of course, may mga pilosofo, sabi po nila, nagsimula daw ang tao. Well, ito naman po yung explanation ng science. Ang tao daw ay nagsimula daw sa ba nagsimula? Sa unggoy. Sa unggoy. So, you know what? Actually po yun. May evolution. May pag-aaral He what do you call this Diba, one? ano, He argued ang with Java. J.D. in the sense na sinabi Ang po niya Java, na taong hereditary. Evolution. kung ang tao nga po ay galing sa unggoy, why is it that there's still unggoy? Pinag-aaralan kasi yun. Di ba Ngayon yung dapat pinapaniwala nila. Sa taong, kung sa unggoy nga, dapat wala nang unggoy, naging tao pa na lahat. Pero it's true, no? And the message po mga kapatid is very clear on us in the sense that we should not be confused po. We should not confuse our minds po mga kapatid when it comes to our faith and when it comes po sa science, no? And there's this verse po mga kapatid na sinasabi po rito, no? And I just want to quote po. Sabi nga, Timothy, in 1 Timothy chapter 6 verse 20, sabi po rito, Timothy, sabi po niya, guard what has been entrusted to your care. Ano po ba yung ipinagkatiwala sa atin ng ating po Panginoon Diyos? Okay, so whatever it is, you have to guard these things. So I do believe po, what God has entrusted unto us po is our faith. Yung faith po natin sa ating po Panginoon Diyos. Okay? Sabi nga, turn away from godless chatter. Godless chatters, mga kapatid, is things po na kung minsan it will distract po our faith po sa ating pong Panginoon Diyos. And sometimes, no, ito po yung science na kung minsan, kasi yung science kung minsan, no, there are so many questions po na kung minsan na nagsasabi na kung totoong may God, bakit ganito, may ganyan, okay? Sabi po ito, no, turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge. Okay? Kasi nga, usually po, ang science kasi, yun po yung knowledge na sabi nga, if it is true, if it is right, bakit ganito? And actually po, kung titignan po natin, no, there are so many things po na science cannot explain, no? But in fact, no, sabi nga, what is gravity? Saan nagsimula ang gravity? At the same time, yung planet po natin. It's a very big discussion po. If really po na ma-explain po na why can science po explain yung pong paghawak po ng planets po natin revolving around the sun. And there's so many things po mga kapatid. But, as I again po, return po mga kapatid, no? Doon po sa message po natin. Bakit Dito ang po mundo sa ay verse bilog? Di 6:20, tayo no? Ng Timothy, nahuhulog. sabi niya, Diba? guard what has been entrusted to your care. Okay? Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge. Pag nahiga Okay? ako, matakatulog. Amen po mga kapatid. So, Ito naman. with this po, may I ask dalawa po, if any additional encouragement po mga kapatid based po dun sa message po natin na ibinigay po ng Panginoon Diyos through Kuya Rafael po. Just open your mic po and speak. Dalawa na po. Please. Can I call? Pwede ba akong tumawag? Hmm. So, sino po ang gusto? Sino po? Science against science BS. Math. Kuya Mac, I want to hear po, Kuya Mac. Please encourage us. So, yung sa akin lang din, actually pagdating sa science will also explain that there was a creator. Amen po ba doon? Kasi ito tulad na sabi ni Pastor, no? When you think about the universe, there are so many planets, there are so many solar systems, there are also galaxies. But until now, no, only what NASA can Tagalogin ko na lang. Yung hanggang sa ngayon, ang NASA, no, ang nadidiscover pa lang nila talaga na may living things is yung planet Earth, di ba? So, kung isipin din natin, ang science din, in-explain nila kung paano ba nabubuo ang isang planeta. Di ba? Nagsisimula ito sa isang core like plus helium plus hydrogen until it will make a gravity pull na kung saan
inaano nila yung parang ina-absorb nila yung mga asteroids hanggang sa ma-accumulated lahat ng mga bato-bato, di ba? So, minsan nasabi ko din yun, kung walang creator, kung magsisimula, di ba, ang core ng Earth is alam naman natin is lava, di ba? Tapos, apan dun sa lava, puro bato lang, di ba? So, paano magkakaroon ng buhay? Kung walang nagbigay ng buhay. So, sabi nga, di ba, kung babalikan natin yung sa Genesis, kung paano nilikha ng ating Panginoon, within 6 days, yung ating, tama po, Pastor, di ba? 6 days, di ba? Yung ating mundo, sabi nga, I created heaven and earth. So, hanggang yung sa makadating sa 6 days. So, in short, di ba, kung walang God, kung walang Panginoon, walang buhay dito sa mundo, wala tayo. Kasi, tulad nga sabi doon, di ba, yung sa... Sorry po. Basta ang lang po, ang sa akin lang, like ko pinahawakan is yung sa Isaiah 55:8. Ang sabi po dito, nasa na po nawala? Isaiah 55:8. Yan. Sabi po dito, for my thoughts are not by your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di ba po? Amen po? So tayo din po mga tao, kumbaga sabi nga po dun is, sabi nga po kanina ni Pastor is panghawakan po na rin kung ano po yung ibinigay po sa atin. Kung ano po yung paniniwala, di ba? Sabi rin po dun sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of the things hoped for the evidence of things not seen. Amen po. So sa akin po yung kumbaga yung science, ito din po talaga yung isang nagsasabi po sa akin, nagbibigay ng proof na mayroong creator talaga. At yung ano po talaga is kumbaga yung ibinigay po sa atin yung ating Panginoong Hesukristo para po magkaroon po ng salvation po dito sa mundo. Amen po. Yun lang po, Pastor. Amen. Praise God. So, sabi po ni Kuya Mac, God gave us science for us to know how powerful, how mightier ang ating pong Panginoon Diyos. Kasi kapag wala po yung science, we cannot really, kumbaga mas, kung wala po yung hindi po natin, through science, nakikita natin, nalalaman natin kung gaano po ka-powerful ang ating pong Panginoon Diyos. Evidence. Amen. Na Before kasi naniniwala parang wala ka lang, kahit pero di mo because of nakikita. science, no, na binigay po sa atin ng Panginoon, Yung science, nalalaman kailangan po makita natin mo how muna deep, bago how ka powerful maniwala. our God is. Yung faith. Amen. So, let us not be, Papaniwalaan mo kung muna po, siya. no? Huwag po Kahit mabaliktad. hindi No? mo siya nakikita. Amen. Through those science, Yun yung i-question po power natin ang ng ating faith. Amen. One more po, mga kapatid. Any volunteer po? Kuya. Isa pa po. Amen po. So ako po may dadagdag din po. Napaka-ano po ng message sa gabing ito, no? It's about science and it's about our Lord and our belief sa ating Panginoon. So in reality po, we are living in a scientific world din, di ba? So nakikita naman po natin lahat ng mga nangyayari at saka lahat ng mga bagay na na create ni Lord is na-enhance din po ng science. Actually, 'di ba, even yung mga medicine, yung mga lahat ng mga yan sa when it comes to medicine, medical issues po natin, 'di ba? Nai-improve din po ng science. But sa science po kasi makikita po talaga natin na marami pa po silang pinatutunayan. Hindi pa lahat is napoprove. Kumbaga hindi pa lahat is nagagawang perfect ng science. Pero ang ating Panginoon, 'di ba? Wala na siyang kumbaga lahat napatunayan na ni Lord. Nung ibinigay niya yung buktong na anak niya para sa atin, doon pa lang makikita natin kung gaano ka-powerful si Lord at wala na dapat siyang ipakita pa sa atin na powerful siya. Kumbaga doon pa lang sa pagbigay niya ng buktong na anak niya para sa atin, makikita na natin kung gaano kabuti si Lord and gaano ka-powerful. So doon pa lang, sabi nga, di ba, makikita natin na, yun nga sabi nga ni Kuya Mac kanina, even God, sabi niya, di ba, makikita natin yung creation ni Lord sa science, di ba? So makikita po talaga natin na ang ating Panginoon, sabi nga, 40 minutes. mas andun yung power niya over everything eh. Even dito sa ating mundong ginagalawan, mas andun yung
yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And yung nasabi po kanina ni Kuya, yung mind over matter, sabi nga 'di ba, kung ano yung ini-instill natin sa utak natin, yun yung parang nare-retain at na-absorb po natin. So kung ini-instill po natin yung worldly things sa isip natin, sabi nga 'di ba, ano po ba yung magiging tayo, 'di ba? Tayo ay magiging siguro sa mga panahon ngayon baka hindi natin pakilala si Lord o hindi pa natin tinanggap. Pero once na yun nga no, pag ang in-instill natin o tinanggap natin ang ating Panginoon sa puso po natin, andun yung nababago po eh. So may mga tao na naniniwala sa science, pero tayo na anak ng ating Panginoon, sabi nga 'di ba, nandun yung pinapaniwalaan natin ng ating Panginoon pa rin ang naglikha sa atin at ang Panginoon pa rin natin ang nangunguna sa buhay po natin. At yes, hindi natin maiiwasan na tayo ay namumuhay dito sa mundo na andun yung siyensya, siyempre nag-evolve yung science dito sa mundo, pero nandun yung ang Panginoon pa rin ang nangunguna po sa buhay po natin. So to God be the glory, at least meron po tayong insight dun sa message ni Kuya na nakuha. So glory to God sa pagkakagamit po sa buhay ni Kuya sa gabing ito. Amen po, Kuya Rafael. And with this po, I would like to ask the Kuya Rafael to close in prayer. Message po natin. Closing prayer po sa message po. Yes, Kuya Rafael. Dear Lord, maraming salamat po, Father God, sa mga salitang pinagkala mo sa amin, Father God. Tunay nga po, Father God, na napakalimitado po, Father God, ng karunungan ng tao, Father God. Hindi po sapat, Father God. Yung isipan namin ito para po maarap po, Father God, ang kaluwalhatian mo, Father God. Hindi po sapat na maiksing buhay namin ito, Father God, para po malaman ang mga dapat po namin malaman na ikaw lamang po dapat po nakakaalam. Father God, maraming salamat po, Father God. Muli po sa katagumpayan po, Father God, ng gawain na ito, Father God. Tunay nga po, Father God, sa mga gawain ito, Father God, kami po ay natututo, Father God. Na i-enhance po namin, Father God, ang aming pong karunungan spiritual, Father God, at ang aming pong pang sariling kaalaman, Father God. Muli po, Father God, nagpapasalamat po kami, Father God, sa pribilehiyo po, Father God, na iyong pinagkalaw, Father God. Muli po, Father God, sa iyo po, ibinabalik namin ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluluwalhati. Dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng gabay at pumatumbay ng banal na Santong Espiritu. Amen. Amen. Amen po. Praise God. Thank you very much, Kuya Rafael. And with this po, we will now go ahead po sa ating po mga prayer request. And sorry to inform na mga kapatid, we still po, meron po tayong 6 minutes and 29 seconds before this prayer meeting po, itong pong Zoom link po natin, it will be closed. And may I inform po everyone, we will not be having post na, hindi na tayo magpo-post ng 5 minutes. Kasi po, gagawin na lang po natin is kung na lang po yung prayer natin, prayer request natin. Just open your mic po para banggitin po yung mga prayer request natin. And after po, I will like to ask Kuya Gino to pray po, to close in prayer ang ating pong prayer meeting. Amen. So, if there's any prayer request, Pastor, please open your mic po. sa amin po, Pastor, Yes po, Kuya Pao. pasama po sa prayer po si Pampam po, may nalagnat po, healing po sa kanya. Healing po kay Kuya Opo. Pam. And In Jesus name. Tsaka po sa sa mga kabagana ko po na yung sa side ng tatay ko, namatay po, comfort po kasi namatay po yung tiyuhin ko sa Saudi, namatay po sa sakit, yung comfort po para sa pamilya po. Yan po. At so we will be putting po in general yung healing. And healing po kay Pampam and comfort po sa taong ito, sa Kuya Pao, sa family po ni Kuya Pao. Okay, ito po sa uncle mo pa, Kuya Pao. Ito po yan, namatay sa Saudi Arabia. And si Kuya Mac, is there anything po na and sabi po rito, blessed evening po, please include po si Ate Charm sa kanya pong travel this coming Sunday.
papuntang Australia. Okay, also wisdom and knowledge, Pwede po kalakasan tayo sa aking pumunta asawa claiming for favorable results. So mag-exam po ang ating Ate Sharps. We will include them po for prayer, no? Hindi. Wisdom and favor po, favorable result and protection po sa kanyang pong pagbibiyahe. And also kay Kuya Mac, no? Please include din po ang prayer si Natalie, may lagnat po. Okay. In Jesus' name. Amen. So we will include po yung ating pong worship service, no? This coming Friday. So first time po natin ikakandak yung ating pong service. Worship service, no? Friday po siya. Amen. So, there's Pastor, none po. magandang gabi po. Yes po. Si Ate Camille Okay. din, Pastor, yung upcoming exam din po ng Ate Camille. Sama din po natin sa panalangin. Amen. So, we will include po in prayers ang exam po ng ating kapatid na si Ate Cams. Pastor, Favorable good result. evening po. Ayan, Ate Reyes. Yes, Pastor, ano din po, pasama po si kuya ko po, nasa Al-Ain. Best job provision po para po sa kanya. And in Jesus' name, ay sa kanya pong pinagdadaanan ngayon ay matagpuan niya pong Panginoon. In Jesus' name. Salamat po, Pastor. Amen po, Kuya Jim. Kuya Jim, sorry to Isa rin yung umabang we nag-aabang. will Kaya, now close po in prayer. And sorry po mga kapatid, really. Akala po namin bayad na po yung account yung account po natin. Unfortunately, hindi pa nag-update siguro. So, Kuya Jim now, may we now ask Kuya Jim po. Actually, we are having 3 minutes po before this Zoom meeting po. We'll close. God bless po mga kapatid. Kuya Jim po, please close in prayer. Thank you very much. 2:43 minutes. Yes, Lord. God po praise po sa ating matagumpay na gabi, O Lord. Lord God, we praise you, we glorify you, we give you thanks, O Lord God. We exalt your name on high, O Lord God. Panginoong Ama, maraming salamat po, O Lord God, sa matagumpay na gawain nito, O Lord God. Salamat po sa napagandang minsan pinagkalog niyo, O Lord God. Through faith alone, O Lord God, kami yung gagabayan, O Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoong Ama. Salamat, O Lord, sa buhay ng kapatid si Pero. Pero, Lord, ginamit niyo sa gabi ito para ihayag niyo yung magandang salita, O Lord God. Ama, we pray for his life, O Lord God, na patuloy niyo siyang gamitin sa inyong ubasan, O Lord God. Patuloy niyo siyang patuloy niyo pong dinggin ang kanyang mga panalangin, O Lord God, kaya din sa kanyang pamilya, O Lord God. Lord, we pray na patuloy niyo siyang gabayan, O Lord God, sa araw-araw at patuloy niyo po siyang pagyamanin sa inyong mga salita, Panginoong Ama. And Lord God, maraming salamat po, O Lord God, sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God, sa katagumpayan, O Lord God, sa blessing, O Lord God. Salamat po, Panginoong Ama. Salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin, O Lord God. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoong Ama. Gabayan nyo at bigyan kagalingan, O Lord God, ang mga kapatid na may karamdaman, O Lord God. With the touch of your heart, O Lord God, alam po namin ito'y may wawaksi, O Lord God. Ano mang karamdaman ito, Lord God. Lord, we pray healing, O Lord God, kay Nang Lourdes, O Lord God, kay Ate Alina, O Lord God, sa anak ni Kuya, kay Lord God, kay Pangpam, O Lord God, kay Dinatnat, O Lord God, yun sa mga kapatiran namin na nakakaranas ng karamdaman, O Lord God. Kutsipon, O Lord God. Lord, kayo nga po ang mag-waksin nito, O Lord God. In Jesus' name, ito nga po ay aalisin niyo, O Lord God. At sila ay patuloy niyong pagagalingin, Panginoong Ama. Lord God, we pray comfort also, Lord God, sa relatives ni Kuya Paul, Lord God, na namayapa nga po, Panginoong Ama. In Jesus' name, kayo nga po ang magbigay ng kalakasan, O Lord God, ang anumang pangailangan sa pamilya ng kapatid namin ito, O Lord God. Ano po namin na hindi mo sila pubabayaan, O Lord. Panginoon Ama, maraming salamat po, Lord God. We pray also, Lord